Mga master, pwede na po mag-apply sa reclassification under sa expanded career progression ang mga teachers na mayroon pong satisfactory sa kahit anong indicator sa kanila pong IPCRF in the last 3 rating period. Pwede na po sila mag-apply towards the next career stage. Nung dati kasi, under po sa DepEd Order number 24, series of 2025, no, yung may guidelines ng ECP ay kinakailangan na at least very satisfactory yung lahat ng mga indicators kapag ikaw ay mag-apply to the next career stage. Ibig sabihin, kapag teacher 1 to teacher 3 at mag-a-apply ka to teacher 4 to teacher 6, next career stage, dapat wala pong S, yung trending na S na yan. So, dito po sa DepEd Order number 34, series of 2025, na inilabas lamang po October 14. Ito pong DepEd Order na ito ay amendment doon po sa ilang provisions ng DO24. So, under this new DepEd Order ay habang nasa transition period pa, itong atin pong expanded career progression ay allowed na makonsider into promotion through reclassification ang mga mayroon pong satisfactory sa kanila pong indicators. So magandang balita po ito para sa mga walang chance na ma-promote to teacher 4 hanggang teacher 6 dahil po sa kanila pong isa lamang o kaya ay dalawa na satisfactory rating sa isa pong indicator. Kahit outstanding yung overall, pero dahil sa iisa o dalawang S na yan, ay hindi kasi yun allowed under DO24 kapag next career stage. So dito ngayon, pwede na ma-maximize yung tatlong salary grade na limit na pwede pong applyan ni teacher sa kanya pong reclassification o sa kanya pong promotion. So yun po yung magandang balita na hatid nito pong atin pong DO34 series of 2025. May ilan pa po na mga provisions sa DO24 na exempted dito po sa amendment na ito, pero doon po tayo nakafocus kasi marami po yung apektado sa ganyan pong provision. So ang magandang balita nito para sa mga magsisimula pa lamang sa kanila pong proseso dito po sa reclassification, no, yung magsasubmit pa lang o kaya mag-i-evaluate pa lang ng kanila pong mga documents. Ang malaking tanong ngayon para po doon sa mga tapos na yung evaluation ng kanila pong documents at na-rule na bilang disqualified yung mga mayroong S. Doon po yung tanong natin dito kung ano po yung mangyayari sa kanila. Magkakaroon ba ng bago pong submission of documents? Magkakaroon ba ng bagong process para po sa kanila? How about yung mga mag-a-apply sana ng T4 o kaya ay T5 pero dahil po sa rule na yun, yung previously ay nalimit po into T3. Sila ba ay papayagan na mag-apply muli, no? Kahit meron silang existing na T3, pwede ba silang mag-apply into T4 dahil sa bagong DepEd order na ito? Ang mga tanong po na yan ay ma-refer din po natin yan sa mga inyo pong respective na division offices. No, sila po yung makakasagot dyan kung ano yung kanilang magiging proseso ngayon kung sila ay tapos na sa kanila pong pag-process dito po sa reclassification. Tapos ngayon, lumabas itong DO34. So, hintayin na lamang po yung advisory coming from your division offices po para malaman kung ano yung mga susunod po na action. Sa ngayon po ay mahirap pong sagutin, no, kung pwede ba mag-submit ng bagong application o mga ganyan po because nasa level na po yun ng inyo pong SDO kung ano po yung mangyayari. Maybe the central office ay magkakaroon po ng orientation sa kanila. Yun po ay posibleng mangyayari, no? So hintayin na lamang po ng update coming from your division offices. Pero yung mga magsisimula pa lang, ito po ay magandang balita para sa inyo dahil kahit may S, pwede na po mag-apply into teacher 4 hanggang sa teacher 6.